Okay, so good evening. Okay, so good day everyone, no? So today, actually na topic na natin to last term, tama, na pag naituro na sa inyo kung paano yung creation of a website using Google Sites. So this lecture, or kumbaga this recording lecture, no, is um, nirecord for the purpose na para makagawa kayo nung continuation nung mismong website nyo. So, ine-record ko tong video to para at least meron kayong maging reference, no, kapag gumawa na kayo. So, again, babalikan natin yung mga napag-aralan natin last time so that makakasunod kayo, okay? So, now everyone, let's start. So, first, we have the creation of a website using Google Sites. So, here, our table contents are, in this lesson, the following topics are expected to be tackled. So, to be simple, basically, we should talk about what is Google Sites. So next, getting started at creating website. Third, we have the add and organize pages in your slides. Lastly, how to move a page. At the fifth, we also have the add and sub-page. Copy or delete a page. Also add text or headings. The 8, we are going to add images. And lastly, second to the last, add a theme to your site. And lastly, we have publish your site. So, at this lesson, you're expected to be able to identify and apply the steps in creating, organizing, and publishing a Google site. So next, to exhibit ethical use of online resources by properly citing reference and avoiding plagiarism. So lastly, we have create a functional and visually appealing website using Google Sites. So, eto na nga yun. Yung final activity nyo, you are going to make a functional and visually appealing websites. So, napag-usapan natin sa Pair Dev last time, nakapagbigay ako ng instruction na you are going to collect, no? You are going to collect all the activities and all the, hindi pala. Addition pala yun. So, last term, napag-usapan natin, di ba, pinag-module kayo last term and nag-report kayo. So, napag-usapan natin na yung mga report nyo nung module na yun, yung report nyo, di ba, by group yun. So, gagawan nyo ng individual website yun. So, kumbaga, yung, di ba, per group kayo na nag-report. So, may isang module yun. So, sa iisang topic ng isang group, example, sa group nyo, you are consist of 7 persons na merong isang report. So, dun sa 7 person na yon sa isang group, pare-pareho kayo ng topic, pero individual kayong gagawa ng website. Okay? So, in addition, since meron natin per dev, marami tayong activity sa per dev, madadagdagan yung activity nyo. So, yung mga activity nyo sa per dev, kumbaga, pipicturean nyo yun, kasi di ba, binalik naman yun sa inyo, if I'm not mistaken, or kung hindi pa man na ibabalik sa inyo, you can remind me at the class na ibalik sa inyo so that you can take a picture and then mai-add nyo sa website nyo. Okay? So, kung may further questions kayo, pwede nyo naman ako i-reach out, pwede nyo akong i-chat, alam nyo naman yung FB ko, so that mas maayos. And meron din naman akong ibibigay na file dun sa president nyo with rubrics, kumbaga, and instruction. So, yun, kumbaga, revise na yun. Kasi idadagdag na natin yung mga activity nyo sa PerDev. So, yung mga activities sa PerDev, nakakompile yun, maglalagay kayo ng subpage, additional subpage yun sa website nyo, kung saan nyo siya ilalagay para naman organize. Okay? So now, what is Google Sites? So Google Sites is a free website builder and content management system offered by Google. So yung Google Site, ito yung nakikita natin sa browser ng Google. So functional lang siya dun sa Google. So itong Google Site, ginawa to siya para makagawa tayo ng mga content or gusto natin mag-promote ng mga
example, negosyo, ng mga gusto nating mga travel natin, or ibang gusto mo mag-promote ng tourist spot. So, pwede tayong gumawa ng website, and hindi lang limited doon ang paggawa ng website. Example, yung school, no? Gusto mag-introduce ng program, gusto magbigay ng background and mission and vision ng mismong school. So, pwede tayong gumawa ng website. So, itong Google Sites, makakagawa ka ng website dito without the use of HTML. Hindi ka magko-coding. So, ang kailangan mo lang gawin dito sa Google Site na to is ang mag-input, mag-download ng mga elements, and maglagay-lagay ka na lang. Kumbaga, magda-drag ka na lang, magka-copy ka na lang. So, paano yon? So, now, tulad nga ng napag-usapan natin kanina, ano yung purpose ng website? So, yung purpose nga ng website is to sell products and services. Example, yung mga products na meron kang product na nagawa. So, syempre, gagawa ka ng website. So that, para may promote mo siya sa mga tao. Kasi nga, di ba, mas sikat na tayo sa technology ngayon, and yung mga tao masyadong engaged na sa technology. Sorry sa typo, no? Wait lang. May typo si ma'am. Actually, yung typo ko, website talaga to. Website talaga yan siya. Typo lang. Sorry. Sorry sa technical error. So, next, yung services naman na sinasabi dito, katulad niyan, car renting. So, pwede doon. So, car renting naman, pwede kang gumawa ng website so that maipakita mo kung magkano yung presyo per hour ng car renting mo, kung ano yung mga dapat babayaran kapag nag-rent, or magkano yung pagre-rent ng car. So, next, meron tayong post and five information na web. Ito nga yung sinasabi ko, yung mga school, dun sila maglalagay ng information kung ano yung mga program na ino-offer dun sa school. And also, meron tayong to provide knowledge. Tulad nga nung naaalala nyo last time, nung tinuro ko, yung module, pinakita ko yung module na gawa ko, and ginawan ko siya ng website. Pwede din tayong matuto doon. Okay? Magpo-post tayo ng website so that makapag-share tayo ng knowledge. And also, marami pang mga function ang website, hindi lang siya limited dito. Pwede din tayo makipag-communicate sa iba in a way na ginagamit natin yung website. So now, gusto kong magpakita sa inyo ng sample ng isang website. So here, meron ako ditong nagawa. So, ito yung sample na ipinakita ko before, no? Actually, publish na to siya. Publish yan siya. So, ito yung makikita nyo sa web kapag hindi siya publish. Okay, ito yung makikita nyo sa web kapag gagawa kayo. So, itong subpage na tinatawag. Sige, ipapublish natin siya para, tawag dito. So, yan. Ito yung example. Ito yung gagawin nyo. So, kapag kinlik mo yan, kapag nakapublish yan siya, na o-open. So, ayan. Ito yung publish. Try natin, ha? So, ito yung published version. So, dito yung pag-e-edit. So, ganito yung makikita nyo kapag gagawa kayo. So, meron kayong kalayaan dyan. Meron kayong free will. Ang kailangan nyo lang mag-drag, mag-type, pumili ng theme. Actually, madali lang siya eh. Just nakakalito. So, ayun. Ito yung sample ko, no? Yan. So, ito yung mga sub-page. Yun. So, example, yan. Yung pretest. You're going to take the pretest. Tapos gusto mo naman bumalik. So, paano ko ginagawa yun? Paano natin nagagawa yung mga subpage? Paano yung reference? Paano maglagay ng ito, yung mga pictures, paano magpalit ng themes, paano maglagay ng title, and paano maglagay ng mga background pictures. So, paano mag-drag, paano yung paglalagay ng hyperlink. Ito, hyperlink to. Kailangan natin yan kasi para maiwasan natin yung plagiarism. So, ilalagay mo dito yung link kung saan mo generate yung picture o kung saan mo sa kinuha. So, now, let's start sa first, no? So, here, we're going to start
getting started at creating website. So first, if we're going to create website, we're going to navigate, pupunta ka sa Chrome, okay? Sure. Siyempre, yung